ang ating paksa ngayong gabi ay may kaugnayan sa pakikipagkasundo pagdating sa hidwaan o alitan. Ito ay katungkulan ng bawat isa. Buksan natin ang ating mga Biblia sa aklat ng unang Pedro, kabanatang 3. At ang ating babasahin ay verses 8 hanggang 17. At dito, magtuturo sa atin tungkol sa ating mga katungkulan kapag tayo ay mayroong kahalitan. Katungkulan ng bawat isa. Babasahin ko sa inyo, sundan ninyo ako sa inyong mga Biblia, verses 8 hanggang 17. Ganito ang sabi. Katapos-tapusan, magkaisa kayong lahat sa pag-iisip, maging madamayin, mapagmahal sa mga kapatid, mababait at may mapagpakumbabang pag-iisip. Huwag ninyong gantihan ng masama ang masama o ng pag-alipusta ang pag-alipusta, kundi ng pagpapala, sapagkat ukol dito kayo'y tinawag upang kayo'y magmana ng pagpapala. Sapagkat ang nagmamahal sa buhay at nais makakita ng mabubuting araw ay magpigil ng kanyang dila sa masama. At ang kanyang mga labi ay huwag magsalita ng daya. Lumayo siya sa masama at gumawa ng kabutihan. Hanapin niyang kapayapaan at ito'y lakaran. Sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nasa mga matuwid at ang kanyang mga tainga ay bukas sa kanilang mga panalangin. Ngunit ang mukha ng Panginoon ay laban sa mga gumagawa ng masama. At sino ang gagawa ng masama sa inyo kung kayo'y masigasig sa paggawa ng mabuti? Subalit magdusa man kayo ng dahil sa katwiran, ay mapapalad kayo. Huwag kayong matakot sa kanilang pananakot, ni mabahala. Kundi sa inyong mga puso ay pakabanalin ninyo si Kristo bilang Panginoon. Lagi kayong maging handa na ipagtanggol sa bawat taong humihingi sa inyo ng katuwiran ang tungkol sa pag-asang nasa inyo. Ngunit gawin ito ng may kaamuan at paggalang. Ingatan ninyong malinis ang budhi upang kapag kayo ay inaalipusta o inalipusta, ang mga nagsasalita ng laban sa inyong mabuting paraan ng pamumuhay kay Kristo ay mapahiya. Sapagkat mas mabuting magdusa dahil sa paggawa ng mabuti kung iyon ay kalooban ng Diyos, kaysa magdusa dahil sa paggawa ng masama. Ito ang salita ng Panginoon, tayo'y manalangin. Panginoon, amin pong hinihingi ang iyong presensya ngayong gabi, na samahan niyo kami sa aming pong pag-aaral ng inyong mga salita. At nawa, buksan niyo po ang puso ng mga kabataang naririto, na sana maunawaan nito ayon sa pagkaunawa ng inyong pong banal na kasulatan, buhat po sa gawa ng Espiritu. At kaming naririto, Panginoon, ng mga mananampalataya na, nawa nga po, Panginoon, makita namin ang kalagahan po ng pakikipagkasundo, sapagkat ito po ay aming katungkulan. Lahat ng ito'y samot na langin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ang sabi sa James chapter 3, buksan natin ang ating Bible. Huwag kayong basta maniwala sa sabihin ko kung di nyo nakikita sa inyong Bible. Buksan natin ang ating Bible sapagkat maaari kayo madaya ng mga ngaral sa kanyang ipapangaral kung hindi nyo nakikita sa inyong sariling Bible. Ay napakalaga, meron kayong Biblia. James chapter 3 verse 2. Ano ang sabi? Sino babasa dyan? Katabi ni Rudolph, Sige, verse 2. Sige. Sapagkat tayong lahat ay natitisod sa maraming bagay
kung ang sinuman ay hindi matitisod sa pananalita, ito ay isang taong sakdal. May kakahayahang pigilan ang buong katawan. Okay, ito'y tumutukoy sa dila. Na ang sabi dito, tayong lahat ay nagkakamali sa maraming bagay. Tayo'y nagsasalita ng maraming bagay, natitisod sa maraming bagay. Kung ang sino man ay hindi natitisod, sino man hindi nagkakamali ng kanyang salita, ang sabi diyan, ito ay isang taong sakdal, hindi naman perfect, kundi isang taong malago sa pananampalataya, sapagkat kaya niyang pigilan ang kanyang sariling dila. Kaya ang pinagmumulan talaga ng di pagkakaunawaan o hidwaan dahil mayroong mga taong hindi makapagpigil ng kanilang dila. At ito ay tumutukoy sa mga Kristiyano. Kung ikaw ay hindi pa makapagpigil ng iyong dila, ibig sabihin, napakasanggol pa sa pananampalataya. Hindi pa mapagkatiwalaan sa kanyang mga salita. At ito ang usapin natin dito sa ating pag-aaral sa 1 Peter chapter 3 verse 8 hanggang 17. Now, ang context ng verses na ito, 8 hanggang 17, ay makikita natin sa chapter 2 verses 21 to 23. Yung po yung context, bakit itinuro ni Pedro ang bagay nito kapag mayroong hidwaan, anong gagawin? Ang sabi sa verse 21, ganito, sapagkat ukol dito kayo'y tinawag sapagkat si Kristo naman ay nagdusa alang-alang sa inyo na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang sumunod kayo sa kanyang mga yapak. Siya'y hindi nagkasala at walang natagpuang pandaraya sa kanyang bibig. Now, sinabi ito ni Pedro doon sa chapter 2 upang pagdating sa chapter 3 verse 8, pagka mayroong hidwaan, mayroong alitan, hindi dapat nagkakasala o hindi dapat nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat ang mga Kristiyano ay tinawag upang magtiis ng pagdurusa gaya ng ginawa ng ating Panginoon. Itong sinabi ni Pedro rito sa chapter 2 verse 21 hanggang 23, hinango niya rin ito sa turo ng Panginoon nung ang Panginoon ay nabubuhay pa sa lupa. At yan ay makikita natin sa Mateo 5, ito'y hinango niya na kung kayo ay mga pinagsasalitaan ng mga kasinungalingan o kayo ay sinisiraan dahil kayo ay Kristiyano, huwag kayong magagalit. Huwag kayong magagalit, kundi tanggapin ninyo ang pagtitiis sa pagdurusang ito, sapagkat kaiba kayo, tinawag kayo ng Diyos sa pagdurusa at pagtitiis. Bagkos, ang dapat gawin, ito ang sabi ni Jesus Christ, Matthew 5:10 to 11. Mapapalad ang mga inuusig dahil sa katwiran, sapagkat kanila ang kaharian ng Diyos. Ang sabi dyan, mapapalad daw yung Kristiyano dahil sa kanyang pamumuhay ng matuwid, sinisiraan siya ng kapwa. Sinisiraan siya. Pag sinisiraan siya dahil namumuhay sa bilang Kristiyano, ang sabi dyan, mapalad. Verse 11, mapapalad kayo kapag kayo ay nilalait, inuusig at pinagsasabihan ng sari-saring kasamaan na pawang kasinungalingan dahil sa akin, dahil ako ang inyong Panginoon. Lahat ng kasinungalingang yang sinasabi sa inyo, huwag kayong magagalit, huwag kayong magwala, huwag kayong gumanti, kundi tandaan ninyo, mapapalad kayo dahil kayo'y Kristiyano ang tagasunod ko. Verse 12, maggalak kayo at magsaya, sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit, sapagkat gayon din nila inuusig ang mga propeta sa nauna sa inyo. Noong unang panahon daw, ang mga propeta, mga taong nangangaral ng katwiran, nagtuturo ng tamang buhay, inuusig, pinapatay sila. Pero sila yung mga lingkod ng Diyos. Kaya ang sabi nito ni Jesus Christ, kayong Kristiyano na sumusunod sa akin, kapag kayo ay nilalapastangan, nilalait ng pawang kasinungalingan, abay magsaya kayo dahil palatandaan yan na kayo'y aking mga alagad. Sapagkat ang isang Kristiyanong walang tumutugis, walang lumalait, maaaring hindi nakita sa kanyang pagiging Kristiyano, kundi siya ay katulad lamang ng sanlibutan, kakampi ng sanlibutan. Kaya nga, ating bibigyan ng pansin
Ngayon, ano ang dapat nating gawin kapag mayroong hidwaan sa ating kapwa? Mayroong alitan. Natanda natin, ang alitan kadalasan nagsisimula sa mga taong hindi mapigil ang dila, naghahatid ng mga balita na hindi naman totoo. Kung totoo naman, ay naghahatid para galitin ang isang tao, para sa ganoon, magkaroon ng alitan ang bawat panig. Ang sabi ng marami, kapag may problema daw, ay, sabi na, siya ang magsimulang lumapit sa akin. Siya yung may kasalanan eh. Kristiyano ako, siya hindi naman siya Kristiyano. Ang sabi naman ng iba, para sa akin, madali naman akong kausapin eh. Lumapit lang siya, humingi lang siya ng sorry, natanggapin ko na. Walang it's not a big deal. Sabi nga nila, walang problema sa akin. Kung ganito ang katwiran ng bawat kampo, ito, pareho sila ng katwiran, bahala silang lumapit sa akin. Sabihin siya, bahala kang lumapit sa kanya, sa akin. Paano pagkasunduin? Kapwa ayaw makipagkasundo. Na pagkakasundo ay kapwa natin responsibilidad. Siya at siya, responsibilidad nilang pareho ang pakikipagkasundo. Hindi sila titingin sa Diyos at hihingi na lamang sila kung anong babagsak sa kanilang pagkakasundo. Trabaho ng bawat isa yan. Ang tanong dito ay, hindi kung sino ang may kasalanan. Hindi kung sino ang gagawa ng unang hakbang ng pagkakasundo. Dapat parehong nag-iisip na kailangan ang alitang ito ay tapusin. Katungkulan ng bawat isa na mayroong hidwaan na sila'y magkasundo. Marami pong mga kamag-anak, dating magkakaibigan hanggang ngayon di nag-iimikan dahil kapwa ma-pride ang bawat isa. Kaya ayaw nila ng pagkikipagkasundo, katwiran na, siya may kasalanan. Ako, wala akong kasalanan. Kaya nga, kung paano ito gagawin, ang salita ng Diyos ang siya magtuturo sa atin ngayong gabi. At ito, ang sulat ni Apostol Pedro sa ganitong problema. So, ano po ang dapat natin gawin? Mayroong apat na hakbang na ipinapakita rito. Hindi lamang doon sa isang tao, kundi maging ikaw, kung ikaw mayroong problema, kapwa dapat gano'n ang isipan. Paano kung hindi Kristiyano siya? Kung hindi siya Kristiyano, anong pinakamabigat pa niyan? Pakibasa nga 2 Peter chapter 2 verse 21 kung hindi siya Kristiyano. Kung hindi Kristiyano yung kanyang kaalitan at ikaw ay Kristiyano. Anong sabi? Pakibasa na. Sapagkat mas mabuti pa sa kanila ang hindi makaalam ng daan ng katuwiran kaysa pagkatapos na malaman ito ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanya. Ang sabi dyan, mas mabuti pa yung taong yun, na sabi niya Kristiyano siya, na sana hindi niya na natutunan ng katwiran sapagkat hindi niya pala ginagawa. Pinatalikuran niya ang katwiran ito. Mas malaki ang pananagutan ng isang Kristiyano na hindi gumagawa ng pakikipagkasundo. Mas mabuti pa sa kanya, hindi sinabing mas mabuti pa doon sa unbeliever na siya mas malaking hatol. Hindi, mas malaki ang paghahatol sa isang mananampalataya na hindi niya ginagawa ang pakikipagkasundo. Kaya ang unang-una, ang unang punto na sinasabi dito sa verse 8, tignan nyo, katapos-tapusan, magkaisa kayong lahat sa pag-iisip, maging madamayin, mapagmahal sa mga kapatid, mababait, at may mapagpakumbabang pag-iisip. Sino pong inuutusan dito ng Panginoon? Sino dapat umuna? Kristiyano. Ha? Wala tayong tuwiran dyan. Pero sabi dyan, pagkaisa. Ay, kapwa. Ngayon, sino yung ituturo natin? Ngayon, ikaw nakikinig. Ikaw ang dapat gumawa ng unang hakbang. Pag may problema, dahil wala yung iyong kagalit, at ikaw ay narito, ang sabi dyan, magkaisa kayo ng lahat ng pag-iisip. Kapwa siya na wala at kapwa ikaw. Kaya ang araw ngayon, ikaw ang dapat umunawa. Di ba?
Sapagkat kung hindi mo uunawain ang iyong kapatid, sabihin mo hindi Kristiyano, mas malaki ang hatol sa iyo. Dahil alam mo yung totoo, pero ayaw mong gawin. Kaya nga, ang sabi dyan, dapat magkaisa kayo ng pag-iisip na magkasundo. Kasi kung sasabihin ng kabila, ayoko nga, nasira ang aking puri. At ikaw naman sabihin, ayoko rin, nasira niya puri ko. Nagkaisa nga kayo ng pag-iisip na hindi magkasundo. Pero ang utos dito, magkaisa kayo ng pag-iisip ng pakikipagkasundo. Kaya kahit hindi mo niya iniisip yun, ikaw ang unang gumawa ng hakbang, unawain mo siya. Malay natin kung nasa isip niya pala ay makipagkasundo rin, pero ayaw mo. Pero kung ikaw ay nasa isipan ng pagkipagkasundo, malay natin, siya din gano'n, di madali ang magkasundo. Kaya nga, ang utos dito, ikaw ang dapat umunawa. Verse 8 yan. Ang kahulugan dyan, katapos-tapusan. Wala nang problema, wala nang solusyon katapos-tapusan. Ay magkaisa kayo ng pag-iisip. Ano pa? Dapat magkaisa ng pag-iisip. Na magkasundo. Ano yung susunod? Magkaisa na maging... Tingnan yung Bible nyo sa ating tingin. Madamangin. Dapat magkaisa rin marunong dumamay ang bawat isa. Ito ang pinakamagandang providensya sa pagkakasundo, yung magkaroon ng pagdamay. Providensya ng Diyos yun Pinag-prove ng Panginoon na kayo ay magkaroon ng pag-iisip na dapat damayan siya. Mayroon siyang problema, halimbawa, kinapos siya, dahil galit ka sa kanya, hindi mo na siya dadamayan. Ikaw ang unang dumamay. Ano pa na dapat magkaisa? Maging magkaisang madamayin, ano ba? Yun! Dapat kapwa rin kayo sa inyong isipan magmahal sa isa't isa. Sa kabila ng sakit na dinanas mo, wala itong patutunguhan kung manatili kayong nagpipikit-pikitan. Walang mangyayari. Dapat ipairal kapwa ang pagmamahal. Ano pa? Hindi lamang pagmamahal. Okay. Dapat magkaisa rin maging mababait at may mapagpakumbabang isip. Alam nyo, inuna ni Pedro yung maging mabait ka. Pero ang kasunod, na may mapagpakumbabang pag-iisip. Hindi mo magagawa ang kabaitan hanggat hindi ka muna nagpakababa ng iyong pag-iisip. Ano ibig sabihin ng pagpapakaba ng isip? Ano ibig sabihin nun? Dapat magpakababa ng kanyang sarili sapagkat kadalasan tayo mataas ang turing natin sa ating sarili. Yun ibig sabihin, pag mataas sa pag-iisip, mataas ang pasamo sa iyong sarili. Aba, ganito ako. Ay, huwag sirain ng pangalan ko. Aba, pastor siya kasi pinag-aralan. Yun ang tingin mo sa iyong sarili, masyadong mapagmataas. Hindi ka talaga makagawa ng kabaitan. Kabaitan dyan is kindness. Sino ba nakagawa ng kindness sa kapwa-tao? Yung humble. Pero mayabang ka, ayan! Buti pa, pinagbigyan kita. Yan, sa'yo na yan. Hindi kindness yun. Ang taas ng turing mo sa iyong sarili. Yan ang problema Kaya nga, ang sabi ni Pedro dito, alam natin, nagkaisa sila ni Pablo pagdating sa magkaisa ng pag-iisip. Turo ito ni Pablo. Saan ito tinuro ni Pablo? Philippians chapter 2, verse 5 hanggang 18. No? Pero basahin na natin Philippians 2, verse 5. Dahil ito ang ating yapak na dapat nating lakaran. Dito tayo tinawag. Palibasa nga verse 5. Magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na kay Kristo Jesus din naman. Okay, magkaroon daw tayo ng ganitong pag-iisip. Saan yung pag-iisip yun? Na kay Kristo. Ano bang pag-iisip ni Kristo? Verse 6, na siya, bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos. Bagamat siya Diyos, nung sinasa lupa, hindi niya inaring kanya sarili, Diyos ako! Makapangyarihan ako, kundi siya ay nagpakababa.
No, isang tao siya. Hindi niya pinitaas ang kanyang sarili na tao ko, pero Diyos din naman ako. Hindi. Kundi siya ay nagpailalim. Yun ang dapat maging isip natin. Kung leader ka, kung ikaw ang manager, dapat mas mababa ang isip mo kaysa roon sa iyong mga empleyado. Tingnan niyo ang verse 7. Kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. Ang ibig sabihin niyang hinubaran, hindi po hinubad yung kanyang pagka-Diyos, hindi pwedeng hinubarin yun. Kundi, hindi niya ginamit ang kanyang pagka-Diyos, kundi sinamuhay bilang alipin. Alipin! Diyos siya, hari siya ng mga hari. At palibasay natagpuan sa anyo ng tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man ng krus. Hindi magagawa ni Jesus Christ yun na si mamatay sa krus kung pinairal ng kanyang pagka-Diyos. Kayo, mga salbay kayo, patamaan ko kayo ng tidlat. Hindi niya ginawa yun. Kung sino si Kristo na Diyos, makapangyarihan sa lahat, siya nagpakababa sa mga taong mayayabang. At siya namatay para sa iyo. Sa iyo, namatay siya. Si Kristo, sa krus, para sa iyo. Kaya nga, anong ginawa ni Kristo? Imbes na siya magsabing, ako'y Diyos, kayong dapat magpakababa. Hindi, ang ginawa ni Kristo, siya ang unang umunawa. Kaya ang ating pong unang hakbang tungo sa pagkakasundo, ikaw ang dapat umunawa. Ikalawa, verse 9 hanggang 13, sa ating text, medyo mahaba-haba ito, pero sa verse 9, ganito ang sabi. Pakibasa nga sa verse 9. Huwag ninyong gantihan ng masama ang masama o ng pag-alipusta ang pag-alipusta, kundi ng pagpapala, sapagkat ukol dito kayo tinawag upang kayo magmana ng pagpapala. Okay, verse 10. Sapagkat ang nagmamahal sa buhay at nais makakita ng mabubuting araw ay magtigil ang kanyang dila sa masama at ang kanyang mga labi ay huwag magsalita ng daya. Ito na. So, ikalawang hakbang dyan, ikaw ang dapat magpakita ng pagmamahal. Alam mo, yung mga daldalera, yung mga chismosa, walang patutunguhan niya. Walang patutunguhan niya. Kundi kasiraan, gera ng pamilya. Walang katuturan niya. Ang sabi ito sa verse 9, huwag ninyong gantihan ng masama o ng pag-alipusta ang pag-alipusta, kundi ang ng pagpapala, sapagkat ukol dito kayo tinawag upang kayo'y magmana ng pagpapala. Kung may ang sinabi, huwag mong gantihan. Huwag mong gantihan ng masama na yung salita. Alam mo kung bakit? Walang katapusan yan, gantihan lang yan. Pero subukan mong masama ang ginawa niya, pero gantihan mo ng mabuti. Ano mangyari? Para siyang apoy na buhusan ng tubig. Pero ano nangyari sa'yo? Ikaw yung tumatanggap ng pagpapala. Ikaw tumatanggap ng paghanga sa mga tao. Ikaw yung tumanggap ng magandang paningin sa mga tao. Dahil hindi mo pinansin, hindi mo ginantihan masama ang mga taong nagpakita sa iyo ng masama. So, imbis paghiganti, magpakita ka ng pagmamahal. Bakit pagmamahal? Verse 9, sapagkat bilang Kristiyano, tinawag para sa pagtitiis. Diba? Sabi dyan, verse 9, pakibasa nga Philippians 1:29. Philippians 1:29. Sige na, sinong babasa? Sapagkat sa inyo ay ipinagkaloob alang-alang kay Kristo, hindi lamang sa mananampalataya sa Kanya, kundi ang magtiis din naman alang-alang sa Kanya. Okay, yun ang tawag sa atin eh. Hindi lang basta sumampalataya sa Kanya, kundi magtiis din naman. So dapat sa ating pagtitiis, mayroon tayong pagmamahal. Dahil kung ikaw mananampalataya at hindi ka makapagtiis, anong sabi sa 1 Peter chapter 2 verse 21 kanina?
Mabuti pang hindi ka natuto tungkol sa Kristyanismo. Mabuti pang hindi ka nakaranas ng pag-ibig ni Kristo. Mabuti pang hindi ka nakaranas o nakatanggap ng kapatawaran mula kay Kristo sa iyong kasalanan dahil hindi mo pala may pamuhay ang magmahal sa iba. Sabi dyan, kung hindi ka gumaganti, tama lang yun sapagkat ang mga hindi gumaganti, anumang kasiraan ng mga tao sa iyo. Ang sabi dyan, sa verse 9, upang kayo'y magmana ng pagpapala. Pagpapala talaga ang minamana ng mga Kristiyano. Ngayon, kung gaganti ka sa mga sinasabi ng mga hindi mananampalataya, mga paninira sa iyo, hindi ka tagapagmana ng pagpapala. Nawalan niyo naman ang mga hindi Kristiyano. Titignan agad ang inyong itsura. Yan bang Kristiyano? Nung klaseng Kristiyano, ba't hindi marunong umulawa? Ganyan ang kanilang bintang sa iyo, panlalait sa inyo. Sinabi ng banal na kasulatan niya. Pero ang sabi ng Jesus Christ, magpuri kayo, magsaya kayo, sapagkat ganun ang ginagawa ng mga tao noong unang panahon, pinapatay pa nga nila mga propeta. Magpuri kayo, magsaya kayo, sapagkat yan ay palatandaan na kayo nga ay totoong Kristiyano. So, dapat ikaw unang magmahal. Imbis, pinapakita rito, mayroon ditong tatlong sapagkat na dapat gawin. Sa verse 10, ano yung unang sapagkat? Sapagkat ang nagmamahal sa buhay, anong nais niya? Nais makakita ng mabubuting araw. Kung minamahal natin ang ating buhay, imbes na tayo ay makipagsabayan sa alitan o inggitan o mga paninirang kapwa, abay, ang hinahanap natin gulo. Di ba? Ang hinahanap natin away, gulo. Pero kung minamahal natin ang ating buhay, ang talagang hangad natin ay ano? Mabubuting araw. Alam niyo, ang sarap mamuhay sa mundong ito na wala kang kaalitan. Di ba? Kahit saan ka pumunta, wala kang alitan. Noong araw, nung ako hindi pa Kristiyano, kaya mong sabihin to. Pero itong katotohanan. Nung araw, labas-pasok ko sa kulungan dahil ako'y nananakit, nanuntok, marami akong atraso, maraming binubuntal, maraming sinasaktan, disgrasya ng tao. Hindi ako makalakad ng Pasay nung araw. Kaya gustong-gusto ko yung nag-martial law. Kasi alas 9 ng gabi, curfew na yan, pwede na ako maglakad. Kasi, yung Pasay nung araw dyan, mga tricycle boy, barkado ko talaga sa libertad nung araw. Dahil meron ko atraso, lahat ng mga nagiinuman sa tabi dyan, sa tuwing titingin ako, babagdadan ako ron, alam ko na kung mangyari sa akin. At madalas talaga, ito kasi, sino ba yung binugbog? Ikaw ba yung pen? Na may dalang bigas? Si Remy, ano? Kahit tatlo nga. Dahil sa akin, itong binubugbog. May daladalang bigas. Diyan sa libertad. Pero ngayon, dahil sa akin. At doon sa bilangguan, dyan sa, alam mo yung LRT, dyan sa Paklaran, sa Kapasay, munisipyo yun eh. Kulungan yan, city jail yan. At dyan, yan ang tambahin ko, iba yung pangalan ko dyan. Ang barkada ko lang dyan si Kamatayan. Kaya ako nakakalusot dyan pagka nakukulong. Ano ang pangalan ginamit mo? Ganyan. Maraming atraso ko ng kapayapaan. Dahil maraming kagalit. Ganon din sa isang Kristiyano. Dahil ganon din sa isang tao. Na kung ikaw maraming kang kagalit, dahil masyado kang mabilis magbitiw ng mga salita, wala kang kapayapaan. Mapunta ka sa kapitbahay, iba ang iyong pakiramdam. Kaya nung araw, pag nagdala ka doon sa kalye, alam ko na. Titignan ko yung kung sino yung nandiyan sa harapan, kung sino yung pinakamahina, yun ang tatagitin ko yung panga niya. Pag ako ginalaw, sutok agad sa panga. Kasi, alam nyo, sa minsan, pagka may nakita bubagsak na, magtatakbuhan yan, mararatil kahit yung pinakamalaki. Mararatil yun. Makakatakbo ka na. Walang kapayapaan. Wala talaga. Kaya, imbis gawin mo ang paghiganti, ito ang dapat mong gawin. Tatlong sapagkat. Una, sapagkat ang nagmamahal sa buhay at nais makakita ng mabubuting araw, hindi gumaganti.
Ano sabi dyan? Ano daw gagawin? Magpigil ng dila. Yan ang problema eh. Ang bilis nating humatol sa ating kapwa, di ba? Kaya naman yung tao yan eh. Ano ba Kristiyano yan? Eh sino? Ikaw? Ano bang buhay mo? Masabi mong hinatuloy na, pasalamat ka at naging Kristiyano yan. Kaya sa akin, pag may humahatol sa akin, ay, salamat, Panginoon. Hinahatulan ako dahil hindi na lang ako kasama eh. Now, yan pag-aaral pa natin dito sa Peter tungkol sa buhay niya. Ang kanyang mga labi ay huwag magsalita ng daya. Ang sabi dyan, ang nagmamahal sa buhay ay nais makita ng mabubuting araw ay magpigil ng kanyang dila sa masama. At ang kanyang mga labi ay huwag magsalita ng daya. Ano yung daya? Kasinungalingan. Alam mo, si ganito, ganito sinabi sa'yo, langit ka na. Lahat mapunta ka na, alam mo, patawa-tawa sa'yo yan, pero totoo niyan, minumura ka niyan pag nakatalikod. Wala namang ginagawin, dalawa. Dahil ikaw nagpalakad ng kwento, alam mo, nagkaroon ng Second World War. Dahil sa bagay niya. Ang sabi dyan, iiwas ang mga labi, isipir mo na, dahil yan ay dapat gawin. Kundi, ang sabi sa 11, lumayo siya sa masama at gumawa ng kabutihan. Hanapin niya ang kapayapaan at ito'y lakaran. Napakasarap mayroong kapayapaan. No? Napakasarap mayroong kapayapaan. Then ikalawang sapagkat, sa verse 12, sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nasa mga wala sa masama, no? Wala sa masama. Bakit sa matuwid? Sino yung matuwid? Kanyang mga tinupos. Mga Kristiyano. Ang mata ng Panginoon nandun sa mga matuwid. At ang sabi pa, anong kasunod? Ang kanyang mga tenga ay bukas sa kanilang mga panalangin. Tingnan nyo. Ang mata ng Panginoon ay nasa matuwid. Bakit? Advance tayo, chapter 4, verse 17. Advance natin. Pakibasa nga. Chapter 4, verse 17. Diyan sa Peter. Pagkat ito'y panahon upang simulan ang paghuhukom sa sambahayan ng Diyos. At kung magsimula sa atin, ano kaya ang wakas ng mga hindi sumusunod sa Ebanghelyo ng Diyos? Saan ka magmumula ang hukom? Ang disiplina? Ang palo? Sa mga matuwid. Sambahayan ng Diyos. Dahil, ang mga Kristiyano ay dapat maging uliran sa mga hindi mananampalataya upang ang mga mananampalataya ay hindi mahatulan. Kasi ang mga hindi mananampalataya nasa paghahatulan ng Diyos. John 3:18, sila'y nahatulan na. Ngayon, paano sila makabangon doon? Kailangan ang Kristiyano ay hindi rin mahatulan ng Diyos na itong Kristiyano ito gumagawa pa ng kasamaan. Dahil kung ang Kristiyano matuwid, gumagawa ng matuwid, maaakay mo yung mga taong nasa maling katwiran. Pero kung ang isang matuwid, gumagawa, nagdadaldal ng dila, una siyang hahatulan ng Diyos. Dahil ang paghahatol, nauuna sa sambahayan ng Diyos. Kita nyo? Napakahirap po. Kung Kristiyano na, mananampalataya na, ay malikot ang dila. Ngayon, kung gumagawa ka ng mabuti, pakibasa ang verse 13. Ano sabi sa verse 13? Sino babasa? Doon sa ating mga bisita. Pakibasa. At sino ang gagawa ng masama sa inyo, kung kayo'y masigasig sa paggawa ng mabuti. Ang sabi dyan, sino ang gagawa sa inyo ng masama kung kayo ay masigasig sa paggawa ng mabuti? Kaya nga sa mga bata, madalas paluin kasi madaldal ang mga bata. Now, tingnan mo yung mga bata hindi napapalo dahil sila ay masunurin sa kanilang mga magulang. Bagamat kuminsan, kailangan paluin dahil makukulit. Pero isang batang madaldal, kailangan talaga, para sa akin nung araw, hindi lang sinturon, kundi yung bakil ng sinturon talagang pinapapalo ko dyan. Bagamat ang anak ko hindi naman ganun kasama. Pero bakil ang pinapapalo ko. So, sinong gagawa ng masama kung masigasig ang gumagawa ng mabuti? Wala.
bilang isang Kristiyano. So yun yung ikalawang hakbang na dapat mong gawin. Ano yung una? Ikaw ang dapat unang umunawa. Ikalawa, ikaw ang dapat unang magmahal. Verses 9 hanggang 13. Kaya naman, verse 14. Subalit, magdusa man kayo ng dahil sa katwiran, ay mapapalad kayo. Huwag kayong matakot sa kanilang pananakot ni mabahala. So, anong tinutukoy dito ng salita ng Diyos? Ikaw ay dapat magdusa dahil sa matuwid. Magdusa ka. Huwag lang na ang ibang tao magdusa, kundi bilang Kristiyano, tinawag tayo sa pagtitiis ng pagdurusa dahil tayo gumagawa ng matuwid. Kapag tayo gumagawa ng matuwid at tayo inaalipusta, sinichismis, sinisiraan, sila naman ang kawawa ron. Kasi nga, ang sabi nga, paghahatol ay una sa sambayan. Paano pa kaya ang hindi mananampalataya? Mas grabe ang kanilang paghahatol. Kaya nga, kung tayo may magdusa, hindi dahil sa ating kasamaan, kundi dahil sa ating mabubuting gawa. Pakibasa chapter 2, verse 20. Verse 20. Sapagkat anong pakinabang na kapag kayo'y magkakasala at hinahampas dahil dito ay inyong tinatanggap na may pagtitiis. Ngunit kung kayo'y gumagawa ng mabuti at kayo'y nagdurusa dahil dito at inyong tinatanggap na may pagtitiis, ito'y kalugod-lugod sa Diyos. Okay, maliwanag ko. No? Nasabi rito ni Apostol Pedro, ano lang pakinabang nga kapag ikaw ay nagkasala at ikaw ay pinarusahan, hinampas na dito at sabi mo, tiisin ko. Ano? Maraming mga bata dyan, no? Na pasaway. So, pinapadapat dahil siya ay nagkasala. Hala, bunal, na, palo sa puwit. Ngayon, lumagapak. Nako, ano yung tinatago mo sa puwit mo, ha? Oh. Anong ngayon mangyari? May karton. So, alisin, daragdagan pa. Lalo pang lalakas ngayon. Yak-inak. Maraming mga bata hindi umiyak. Bakit? Tinitiis. Tinitiis. Isip mo, mamaya na lang, mamaya, pagkapagod na yun, magkakaroon ng kulali yung kilikiling tatay ko, hihinturan yan. Anong pakinabang yan kung magtitiis ka, pero dahil sa iyong paggawa ng kasalanan? Anong pakinabang nun? At kung ikaw ay nagtiis dahil pinagbintangan ka, na hindi naman totoo, siniraan ka, at ikaw tumanggap ng palo, abay, tanggapin mo ang pagtitiis dahil alam mo wala kang kasalanan. Ang sabi rito, kalugod-lugod sa Diyos yun. Kalugod-lugod sa Diyos. Kaya nga, ang pagdurusa dahil sa katwiran ay may pangako. Anong pangako makikita natin? Anong pangako natin binasa kanila sa Matthew 5? Sa kanila ang kaharian ng langit. Pakibasa natin. Lucas 6:22. Doon naman sa basa naman sa isa. Lucas 26. Lucas 6 pala, sorry. 22 hanggang 23. Sige. 22 hanggang 23. Mapapalad kayo kung kayo kaputan ng mga tao, kung kayo layuan at kayo alipustahin at itakwil ang inyong pangalan na tila masama dahil sa anak ng tao. Okay, 23. Magalak kayo sa araw na iyon at lumukso kayo sa tuwa, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit, sapagkat gayon din ang ginawa ng kanilang mga minuno sa mga propeta. Yun. Ano sabi dyan? Ang sabi dyan, mapapalad kayo kapag kayo'y kapuutan ng mga tao. Kung kayo'y layuan nila.
iniiwasan ka. Sabi na, masamang babae yan, masama yan. Pero wala kang ginagawa. Ano lang sabi dyan sa verse 23? Magala kayo at lumukso! Akala mo yun? Yay! Nalayaw nila ako. Dahil alam ko wala akong ginawang kasalanan. Di ba? Anong sabihin sa inyo mga tao? Sisira ng ulo. Sisira ng ulo. Pero totoo nun, sila ang mananagot sa kanilang ginagawa. Pero, ang sabi, utos ng Panginoon, magala kayo at lumukso sa tuwa. Dahil kayo ay napanatili sa katwiran. At huwag niyong katakutan. Ang sabi nga sa ating text, huwag silang katakutan. Di huwag kayong mabahala. Diba sabi sa ating text, ano yun? 1 Peter chapter 3, sa 14, huwag kayong matakot sa kanilang pananakot, ni mabahala. Bakit? Alam natin, si Pedro muli, kinuha niya itong mga salitang ito doon sa turo ng ating Panginoon sa Mateo 10. Pakipasa ang Matthew 10, verse 26 to 28. Mateo 10, 26. Sige nga, pakibasa nga. Sino babasa? Yung medyo malakas-lakas. Kaya huwag ninyo silang katakutan sapagkat walang bagay na natatakpan na hindi mahayag at huwag magtatago. Walang natatago na hindi nalalaman. Anumang sinasabi ko sa inyo sa dilim, sabihin ninyo sa liwanag. At ang narinig ninyo sa buong sa bulong ay ipagsigaw ninyo sa ibabaw ng mga bubungan. At huwag ninyong katakutan ang mga pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakakapatay ng kaluluwa. Kundi katakutan ninyo siyang makakapuksa ng kaluluwa at ng katawan ng impyerno. Katawan sa impyerno. Katawan. Ang ibig sabihin niya, huwag kayo matakot sa mga taong naninira sa inyo. Huwag kayo matakot. Wala naman sila magagawa sa inyo. Bagkus katakutan ninyong Diyos. Yung mga taong yan, hindi makakapatay na inyong katawan at ng inyong kaluluwa. Bagkus ang Diyos ang makakapatay ng katawan at ng kaluluwa sa impyerno. Ibig sabihin, huwag kayo matakot anumang paninira ng kapwa sa inyo, pananagutan nila ang kanilang kasalanan. Ang Panginoon ang magpaparusa sa kanila sa impyerno. Kaya nga, pagdating sa mga alitan, huwag tayo magtanim ng sama ng loob. Dahil ang Diyos nakatingin sa mga matuwid. Dinidisiplina tayo. Kung dinidisiplina ng Diyos ang kanyang mga tao matuwid, gaano pa kaya ang hindi matuwid? Ang mga mapanirang puri. Mas mabigat ang kanilang parusa sa impyerno. Ba't ka matatakot? Ba't ka mag-aalala kung sinisiraan ka pawang kasinungalingan? Maliban lang kung ikaw ang nag-aatid ng mga balita. At dapat matakot ka. Dahil ikaw talaga ay iisa. Pero pagka mayroong alitan, mayroong hidwaan, anong dapat natin gawin? Sino ang dapat gumawa ng unang hakbang? Hindi siya. Sino? Ikaw. Ikaw. Hindi yung iyong kaalitan, kundi ikaw. Ikaw ang unang umunawa. Ikalawa, ikaw dapat magmahal. Ikatlo, ikaw ang dapat magdusa alang-alang sa katunayan. Hanggang doon lang muna tayo, hindi ko natapusin yung sa mahaba ng siya. Kaya nga, sa ating ngayon, bilang aral, matuto tayo magpigil ng ating dila. Itigil mo yung dila mo sa kakapagtawid ng mga kwento. Kung totoo naman, bakit po kailangan ikwento para siraan ng iba? At kung kasinungalingan naman, lalo nang hindi dapat ikwento. Kung ikaw naman nakarinig ng paninira at alam mo ang totoo, ba't ka makagalit? Totoo naman. At kung hindi naman totoo, ba't ka rin makagalit? Hindi naman totoo. Ang mangyayari yan, magugulo lang.
So, matuto tayo magpigil ng ating mga dila. At ikalawa, matuto tayong magpakumbaba ng ating pag-iisip. Ano ibig sabihin mo rin pag-iisip? Huwag mo siyang tignan sarili mo mataas ka. Dahil kung mas mataas ka, wala kang patutunguhan. Sa Biblia, para mapunta ka sa taas, paano paraan? Magpakababa. The way up is down, and not way up, papuntang up. Ang daan patungo sa taas, laging pagpapakumbaba. Ngayon, pangatlo, matuto tayong magsalita ng mabiyaya. Hindi pasinghal. Alam niyo, kung pasinghal kayo rito magsasalita, walang papasok eh. Walang papasok. Kung laging, matatakot yung mga kapitbahay. Dapat, kung magsalita, lalo na sa mga bisita natin, dapat mabiyaya ang pangungusap sa kanila. Tulad ba ng isang negosyante? Nakita ba kayo ng isang negosyante? Ako, halimbawa, negosyante, pagsasalitaan ko lang, padikta yung mga customer. Kayo! Mahirap lang kausapin! Tumatawad na ako! Ayaw mo patawarin! Kaya patanggap niyo ba yung trabaho ko? Hindi ganoon, di ba? Ano gagawin mo? Sir, ano po bang kailangan ko rito? Anong kailangan? Sana naman, sir, mahabang na kayo sa aking in-offer sa inyo. Pagpasensya niya na, sir. Hindi, mali kayo. Opo, inaamin ko po, mali ako. Please, ito po ang aming negosyo. Ganun din. Tayo mga nag-aakay ng kaluluwa, huwag natin gamitin na tayo mataas. Huwag tayong magtaas ng boses, kundi dapat malumanay para sa kanila. Kasi kung nandyan na yan, tapos marinig yung mataas ang boses, aalis yan. Hindi magandang pagtuwa. Isang talata pa, Colossus 4:6, sa ating pagtatapos. Colossus 4:6. Sino mabasa? Please, pakibasa. Colossus 4:6. Ang inyong pananalita naway laging may biyaya na may timplang asin upang inyong malaman kung paano ninyo dapat sagutin ang bawat isa. Hey, nasabi dyan, ang inyong pananalita naway laging may biyaya. Yun yung turo ng Diyos. Ngayon, ipinaliwanag ito sa magitan ng pagkukumpara. No? Paano ikinumpara yung salitang mayroong biyaya? Ikinumpara sa asin. Na ang dapat daw ang ating mga salita may timplang asin. Alam niyo ba pagka kayo ay nakakain ng maasin, maalat, yung paksiw, kung walang asin, hindi, masusuka ka kung walang asin yung paksiw. Diba? Yung sinigang, kung walang asin, hindi masarap humigop ng sabaw. Diba? Ngayon, kung ikaw naman ay may timpla ng asin ang iyong mga salita, kadalasan kapag nakakaramdam ka ng alat, anong hinahanap mo? Asin pa rin? Anong hinahanap mo pagka nakaramdam ka ng alat? Tamis? Hindi kaya? Tubig! Yung mga tao nakakarasa ng asin, no? Naghahanap ng tubig, talaga lang hanapin nila ng tubig, nagtutulong ka ng laway dahil sa naramdaman nilang lasa ng asin. Kung ang ating salita ay mabiyaya, hanap-hanapin ng mga tao yung ating mga pananalita. Kasasabi ka niya, tulad ng tubig na nagbibigay pati buhay. Kaya nga sabi rito, ang inyong pananalita naway maging laging may biyaya na may timpasin upang inyong malaman kung paano ninyo dapat sagutin ang bawat isa. So, dapat matuto tayong magsalita ng mabiyaya. Sana matuto tayong makipagkasundo. Katungkulan natin, bawat isa, ang pakikipagkasundo. Okay? Tayo manalangin.